Ito daw pong si Sara Duterte, mga kababayan, kinumpirma na nakatanggap daw po siya ng sumon mula daw, mga kababayan, wait lang, liitan ko lang to. Hindi natin mabasa yan. Yan, mula daw, mga kababayan, sa NBI. Mismong kinumpirma po yan ni Sara Duterte na maging siya nakatanggap ng sumon mula po sa NBI. Patungkol po ata ito, mga kababayan, doon po sa grave threat, inciting to sedition, yung mga pagbabanta niya sa buhay ni PBBM, ni House Speaker at ni First Lady. Ano po, so ngayon ito i-play po natin, mga kababayan. Sinampahan po ng Department of Justice ang kasong Qualified Human Trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, oo. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din. Ay Sara, wag mo sabihin yan. Wag mo sabihin yan, magsiselo si Panelo. Sasabihin ni Panelo, si Roque na naman, ang bukang bibig mo, pinagtatanggol mo. Kita mo ba na malaki ang galit ni Panelo kay Harry Roque? Hindi nga kilala ni Panelo itong si Harry Roque, tapos ngayon ipagtatanggol mo pa at sasabihin mo na si Harry Roque ang pinakamalakas ang boses na nagtatanggol sa mga Duterte. Pag sinabi mo yan, manggagalaite at magagalit sa'yo si Panelo kasi nga naman, alam naman nating lahat, mga kababayan, na si Panelo ang janitor di umano ng mga Duterte na tagalinis ng kalat ng mga Duterte. Kahit mali na, ipinagtatanggol pa rin at dinidepensahan pa rin. Pero pagdating kay Sara, si Roque ang pinakamatinding tagapagtanggol ng mga Duterte. Malaking sampal yan kay Panelo. Kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Ayan, maliwanag, mga kababayan, ha, na si Vice President nakatanggap na ng sumon, mga kababayan. At bukod pa dyan, sinasabi din ni Amy Marcos, mga kababayan, na nasa warrant list, mga kababayan, ng ICC. Ito pong si Sara Duterte daw at nangunguna pa daw, mga kababayan, sa possible na ipaaresto ng ICC, mga kababayan, or labasan ng arrest warrant ng International Criminal Court, tapos si papadaan ulit sa Interpol, mga kababayan. Ano po, so ito i-play po natin. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will, in fact, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Dapat naman. Where did you get this? Dapat naman nga talaga. Kasi kahit aminin man niya o hindi, kasabwat din siya dun sa AJK, mga kababayan, dahil itinuturo siya ni Las Cañas na isa, mga kababayan, sa sumusuporta sa AJK ng kanyang tatay nung panahon na siya ay mayor pa lamang ng Davao City. Kaya dapat talaga, mga kababayan, na masama siya at mapanagot siya. Bukod pa dyan, dapat kasama nga din si Bongo at etong si Bato de la Rosa, kasi si Bongo yung itinuturo, mga kababayan, na pinanggagalingan ng pera na pang-finance doon po sa mga reward system noong panahon na isinasagawa nila ang pagpapatumba sa mga kababayang Pilipino po natin. Information, ma'am. Nasusunod si VP Sara na arestuhin. Uso naman ang chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet.
Nako, few incredible sablay ka na, Amy, sources, matatalo ka but na. Nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Partida, mga kababayan, na senador yan. Senador yan, naniniwala sa chismis. Hindi na ako nagtataka kung bakit napahiya ng matindi, mga kababayan, etong si Banat Bay na soplak na matindi ni Atty. Claire. Kasi nga naman, mga kababayan, kung chismis lang ni Senator Amy Marcos ito, kanino niya nasagap ito pong chismis na ito? Biruin mo, senador ka, magsasalita ka ng isang bagay na wala kang matibay na source or matibay na ebidensya na si Sara Duterte kasama talaga dun sa list ng ICC na may issuehan ng warrant of arrest. Biruin niyo, mga kababayan, na ayan senador, bago naniniwala sa chismis. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that the void... Pag yung mga DD-shit ibinoto si Senator Amy, pagtatawanan ko yung mga yan. Hindi, sa totoo lang, mga kababayan, pag yung mga DD-shit ibinoto si Senator Amy, pagtatawanan ko yung mga yan. warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated. Para pabagsakin na naman ang mga Duterte. Di na ba kayo naumay dyan? Senator Amy, hindi ka na ba naumay dyan? Sa mga dahilan ninyong yan, na puro kayo political motivated, political persecution, political harassment, at kung ano-ano pa. Di na ba kayo naumay sa board na yan? Biruin niyo, mga kababayan, na lagi na lang nilang sinasabi na kaya nagkakaroon ng investigasyon etong gobyerno, kaya nagkakaroon ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte kasi kasalanan ng gobyerno at nakita daw nila sa mga investigasyon nila na political motivated lang daw ito, kaya daw iniimbestigahan yung mga confidential funds at ang mga Duterte kasi pinupolitika lang. Sawa na ang taong bayan sa ganyang klase ng salitaan Ang gusto ng taong bayan ngayon, malaman kung may katotohanan ba na winaldas ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan, kung may katotohanan ba na itong si Duterte walang ginawang kasalanan. Kaya nga naandun po siya sa The Hague, Netherlands para harapin niya yung kanyang trial doon po sa International Criminal Court. At kapag ka-inosente siya o di napatunayan niya na wala siyang kasalanan, nagkamali ang Pilipinas sa pagsuko sa kanya doon. Ang problema kasi, mga kababayan, dito pa nga lang sa mga presko niya, inaamin na ni Duterte na talagang siya mismo ang nasa likod ng lahat ng patayan ng panahon na sila ang nasa kapangyarihan. Mga kababayan, ano po? So ngayon, anong depensa dyan na mga DD-shit na nagbibiro lang, joke lang? Pero kapag ka normal na mamamayang Pilipino ang nagsabi niyan, automatic ipinapa-aresto agad. And really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ayan yung sabi ni Amy Marcos political motivated daw ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Maliwanag naman dyan, mga kababayan, na itinanggi po yan ng Lakas CMD na kung saan pinabulaanan nila ang umano'y planong pagpapabagsak sa kampo ng mga Duterte. So ito, i-play po natin. Diretso na natin. Lakas Etong last topic natin, mga kababayan. CMD pinabulaanan ng umano'y plano na pagpapabagsak sa kampo ng mga Duterte. Publiko muling pinayuhan na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita online. Si Mela Las Moras sa Sentro ng Balita Live.
Angelique, mariing itinanggi ng partidong Lakas CMD na mayroon umanong plano para pabagsakin nga ang kampo ng mga Duterte. Sa ngayon, nakatuon ang kanilang pansin sa pangangampanya lalo pat nalalapit na ang hatol ng bayan 2025. Ayon kay Alyansa para sa Bagong Pilipinas, Senatorial Candidate Erwin Tulfo na miyembro ng Lakas CMD, peke at walang katotohanan ang kumalat na Oplan Horus. Ito yung dokumento na naglalaman ng mga umano'y hakbang para pabagsakin ang kampo ng mga Duterte. Para pasinungalingan ito, una nang naghain ng kaso si House Majority Leader Manix Dalipe laban sa mga naglabas nito, lalo pat siya ang nakalagay na nakapirma rito kahit hindi naman totoo. Kaya nga, na ring hiniling ng Lakas CMD. Di, tsaka din kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba may mga kumalat kasi na na documents daw na may perma daw nitong si Dalipe, mga kababayan, na kung saan naka-indicate doon yung mga planong pagpapabagsak or pag-demolish, mga kababayan, sa pamilyang Duterte, sa kanilang karakter. Ano po, kumbaga, yung plano or yung layout ng character assassination sa mga Duterte nakalagay doon. Tapos ang sinasabi na namumuno doon, mga kababayan, at may perma doon ay walang iba kung hindi itong si Dalipe. Pero maliwanag naman, mga kababayan, na yun po ay ipinakalat lamang para sirain ang kamera. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa NBI na imbestigahan ang issue. Panawagan ni Tulfo sa ating mga kababayan maging mapanuri at huwag basta-bastang maniwala sa mga nababasa nila online. Tama. Alam mo, na maraming mga fake news, kaya yung masasabi ko lamang siguro sa mga kababayan natin, we have to watch out. We have to make sure ano yung binabasa natin, kung totoo ba o fake. I don't know kung saan ho nakuha yun. Pero ang kawawa po kasi dyan, the more they keep on doing that, na sinasabi nila na may mga planong masama kay Pangulo Duterte. Don't get me wrong, President Duterte is a friend of mine. Ngayon, yung the more na ginagawa nilang gano'n na lalo na pinapagalit ang tao, tapos yung ibang tao naman, binabanatan yung ICC, mas kawawa yung tao, di ba, na naiipit. Nakapanayam ng PT. Yan ang hindi maintindihan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, na kahit mali na yung ginagawa nila, tuloy-tuloy pa rin nila. Akala kasi nila nakakatulong sila sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, at akala nila nakakatulong sila sa posibleng kandidatura ni Sara Duterte kung sakali man na makaligtas po ito sa kamay ng impeachment trial, mga kababayan. Kung sakali man na pumabor kay Sara, akala nila kapag tumakbo si Sarang presidente, makakatulong yung ginagawa nila na pagpapakalat ng fake news para lamang ibangon ang imahe ng mga Duterte. Hindi nila alam, mga kababayan, na mas lalong lang nadidiin etong si dating Pangulong Duterte sa kanyang mga kaso nakakaharapin sa International Criminal Court, at mas lalo lang pumapangit ang imahe ni Sara dahil nga nagiging factory na sila ng fake news, mga kababayan. Ang iisipin ng marami, mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga undecided sa issue na ito, pakana lahat ni Sara, lahat ng nangyayaring issue at kaguluhan dito po sa ating bansa, mga kababayan, especially yung pagiging pro-China nila, talagang maiisip ng taong bayan na wag nang suportahan itong mga Duterte. At yan yung hindi maunawaan ng mga taga-suporta ni Sara Duterte at ng mga Duterte na makikitid ang utak. Dapat kasi lawakan ninyo ang isipan ninyo. Kung talaga naawa kayo kay dating Pangulong Duterte, bakit hindi ninyo subukan na tumahimik at tigilan yung mga pinaggagawa ninyo na hindi maganda at pagpapakalat ninyo ng mga ka-fake news ang ganyan. Tulad na lamang nung isa, mga kababayan, na pro-Duterte vlogger ata yun or taga-suporta ni Digong na nagpakalat ng di umano'y pag-aagawa ng PNP at ng NBI sa 10 milyong reward na nakapatong sa ulo ni Kibulok. Ano yung sinabi ng tao pagkahuli? Hindi niya alam na mali daw pala yung ginawa niya. Tapos puro pasensya at may paiyak-iyak pa. So dyan yung makikita, mga kababayan, na talagang sobra
yung pagpapakalat ng fake news ng kampo ng mga Duterte para ibango ng imahe ng mga Duterte at ng mga kaalyado po nito. EVC Tulfo matapos ang kanyang pag-iikot sa Los Baños, Laguna ngayong araw. Bukas, kasado rin anya ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa probinsya ng Quezon sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong nalalapit na ang eleksyon, sabi ni Tulfo, may mga paalala at mensahe sa kanila ang presidente. Well, sinasabi niya, tuloy-tuloy kampanya, and then yung gusto ng gobyerno, ng kanyang administrasyon na walang may iwan, sabay-sabay na babangon, basically same. Tapos kaya nga gusto namin marinig yung mga problema ng kababayan natin. Ano bang kailangan? Ano ba, what do you need? Angelique, kinumpirma naman ni Congressman Tulfo na matapos sa Quezon, sa Batangas naman dadalaw ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas at ilang araw bago mag-eleksyon. Pagkatapos ng mga imalaki ang campaign rally nila at meeting de advance, sila ay magkakaroon ng mga sariling lakad para mapaigting pa at maipakilala sa mga Pilipino yung kanilang mga plataforma sa mga lugar na kailangan pa nilang bisitahin. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras. Ayan mga kababayan ha. Wait lang, anuhin muna natin tong ads. Maliwanag na mismo sinabi na ng mga miyembro ng Lakas CMD na wala silang ganon na ginagawa katulad ng pinapakalat ng kampo ni Sara Duterte na paninira daw or plano ng pagpapabagsak sa mga Duterte. Walang ganon. Mismong ang nagsabi niyan mga kababayan ay si dating sekretary ng DSWD, Erwin Tulfo, na wala pong ganon mga kababayan na galawan galing po dyan sa kamera. Alam nyo, kung tutuusin, kung iisipin po natin, kaya po nakaharap sa ganyang klase ng mga issue ang mga Duterte, sila din po may kagustuhan at may gawa po niya. Hindi ang ganyang klase ng bagay na yan. Tama yung sinasabi ng mga kababayan Pilipino natin kung nung una pa lang, hindi na po sila nanira, kung nung una pa lang, hinayaan ni dating Pangulong Duterte na tapusin ni PBBM yung kanyang term, magtrabaho si PBBM para tugunan ang pangailangan ng mga kababayan Pilipino natin, wala naman sanang ganitong klase ng issue at problema. Ang problema lang, hindi sila makamove on sa kapangyarihan bilang isang presidente at maaga pa lang, inasam na nila 2 years pa lang, bago mag 2 years, inasam na nila na mapatalsik itong si PBBM para ma-avail ni Sara yung 10 years na pag-upo niya bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Kaso ang problema, hindi na po madaling utuin ang taong bayan sa panahong ito ngayon. Kasi gaya nga po ng sabi ko at paulit-ulit ko naman sinasabi, kahit doon sa mga nagdaang live natin, ang taong bayan ngayon ay matatalino na dahil nga marami na sa ating mga kababayan ang updated sa mga nangyayaring issue dito po sa ating bansa at mahirap nang utuin ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kahit anong pagrarally nila, nakita nyo ba na nagtagumpay sila? Hindi. Mas nagtagumpay pa nga kami mga vlogger nung kami nagrally mga kababayan para patalsikin sa DepEd etong si Sara Duterte para manawagan na bumaba na sa pwesto bilang sekretary ng DepEd eto pong si Sara. Yun pa yung rally mga kababayan namin na talagang nag-work at nagtagumpay mga kababayan. Nanalo kami mga vlogger kasi nawala si Sara bilang sekretary ng DepEd at maganda ang DepEd sa pamumuno ngayon ni Secretary Angara mga kababayan. Ibig sabihin, nagtagumpay kami na isalba ang sambayan ng Pilipino, ang mga kabataan, na mas manasap at matikman yung magandang edukasyon dito po sa ating bansa. Kasi kung si Sara pa ang nakaupo ngayon bilang sekretary ng DepEd, kawawa ang mga estudyante at ang mga kabataan, especially ang mga guro, dahil napapabayaan ni Sara Duterte nung panahon na siya po ang sekretary ng DepEd. Kaya nga kahit anong pagrarally nila, hindi nila magawang mapatalsik ang presidente kasi ayaw ng ibang mga kababayang Pilipino po natin na makisama pa sa maduming gawain nila at masamang ambisyon nila sa politika.